Isa sa mga inasahang magbibigay ng malaking koleksyon sa buwis ang dagdag na excise tax sa mga matatamis na inumin, gaya ng soft drinks, powdered juices at mga energy drinks. Sa ilalim ng train law, 12 pesos na dagdag na excise tax ay pinataw nitong 2018 sa kada litro ng sweetened beverage na gumagamit ang high fructose corn syrup. 6 pesos kada litro naman kung caloric and non-caloric sweeteners ang gagamitin, tulad ng regular na asukal. Halimbawa, ang 1.5 liter ng isang sikat na brand ng soft drinks. Mula 49 pesos, pumalo sa 61.50 sa grocery na ito o dagdag na 12.50. Mas mahal pa kapag binili sa sari-sari store. 40 billion pesos daw ang target na revenue collection dahil sa ipinataw na excise tax noong 2018. Pero nasa 30 billion pesos lang daw ang nakareport na koleksyon mula January hanggang October 2018. Kaya pinapasilip na ng Bureau of Internal Revenue kung nagbabayad ba ng tamang buwis ang mga kumpanyang gumagawa ng matatamis na inumin. Ang maaaring nangyari ay instead of paying the correct rate na 12 pesos per liter, maaaring yung iba nagbabayad ng maaaring 6, no? Yung mas mababang rate. Kaso, wala naman po silang authorization from FDA to change the formulation of the beverage. Sinubukan namin kunin ang panig ng Beverage Industry Association of the Philippines kaugnay nito, pero hindi pa sila tumutugon. Sa tingin naman ng Amalgamated Supermarkets Association of the Philippines. In general, ang experience ng mga supermarkets may drop of more than one-half ang sales. So, it is very clear that production is down because demand is down. And that's the reason probably why hindi na hit yung targets ng collection. Sa pag-aaral na inilabas ang Nielsen Retail Index noong April 2018, bagamat dati ng pababa ang benta ng mga sugar-sweetened beverage, humina pa ito lalo isang buwan matapos ipatupad ang train law. Humina po sir kasi bigla pong tumaas yung mga price sir. Dating 49 naging 61.50 po ang isa. Kasi mahal mo eh. So bawas talaga? Bawas. Tubig na lang. Nabawasan ba yung pag-inom niyo ng energy drink dahil sa pagtaas? Opo. Nakaka-affect din po sa budget kaya paminsan-minsan lang nang nakainom. Isa raw ito sa pinatitignan ng DOF sa isasagawang audit ng BIR. Pero kung sakali bang bumaba ang pag-inom ng mga Pilipino ng mga matatamis sa inumin, okay pa rin daw ito kahit may kabawasan sa mga kolektang buwis dahil mas kaunti naman ang nagkakasakit dahil sa pag-inom ng mga matatamis sa inumin. Ivan Merina, GMA News.